Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat hanggang sa maabot ito, Luzon, Visayas, Mindanao. At welcome po sa ating tatalakay na naman ngayon patungkol sa kasagutan sa mga katanungan o patungkol sa pangangaral sa ating simbahang katoliko. May kasabihan po na hindi hadlang na may kapansanan man ang tao o persons with disability na makapangaral o maipagtanggol ang salita ng Diyos at maipangaral, may pamahagi ang panunugo ng simbahang katoliko, mga kapatid. Ngayon po, kasi mababasa natin sa unang Pedro 3:15 na kailangan na maging handa tayo sa pagsagot patungkol sa ating pag-asa, at ang pag-asa na yun ay yun po ang kaligtasan na ating mababasa sa Roma 8:24. May tatalakay na naman tayo ngayon, pero huwag ninyong kalimutan po na paki-like, share, and subscribe nito na video upang sa pamamagitan nito ay ating mapamahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga kapatid. Hanggang sa maabot ito, no, at sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, welcome po sa ating tatalakayin ngayon. Ang ating tatalakayin ngayon ay patungkol sa tuligsa na naman sa ating kapatid na namatay na, nagpakilala na pantas sa buhay pa siya, mga kapatid, na si Brother Eliseo Soriano, isang tinatawag na founder ng MCGI, mga kapatid, o ang dating daan. Yung MCGI, yun po ang Members Church of God International. So yun po, siya po ang founder niyan, mga kapatid. At ating tatalakayin ang kanyang argumento ngayon o ang kanyang sinabi, mga kapatid, kasi may nagtanong sa kanya na isang Katoliko, mga kapatid, at ating pakinggan ang katanungan ng ating kapatid na isang Katoliko, at sinagot naman ni Eliseo Soriano, at ating ding sasagutin at ating ding himay-himayin sa pagsagot ang tuligsa ni Eliseo Soriano laban sa simbahang Katoliko, mga kapatid. At ito po ating mapakinggan kay Brother Eliseo Soriano, at pwede din ninyo to i-search sa sa YouTube niya, mga kapatid, kasi meron din ito at nakita ko ito, mga kapatid, at atin tong pangaralan ang mga membro niya, mga kapatid, upang magising din sa katotohanan, mga brothers and sisters. Ito po ating mapakinggan. Ano ba ang totoong Kristyano o Katolik o ang dating daan? Pwede mo ba ako bigyan ng ebidensya? So napakalinaw na may isang Katoliko na nagtanong kay Eliseo Soriano na ano daw ang totoong relihiyon. Yun po ba ang Katoliko o ang dating daan, mga kapatid? At ating pakinggan ang kasagutan ni Eliseo Soriano, mga kapatid, na bali na sagot o sinungaling na kasagutan, mga kapatid, at nanuligsa sa simbahang Katoliko, at ating sasagutin na naman. Ito po. Oo, kapatid, ganito masasabi ko sa iyo. Kung ebidensya ang gusto mo, anong gusto mong ebidensya? Gusto mo ba ang Biblia o kasaysayan? O gusto mo pareho? Kasi ang ebidensya, dalawang klase. Merong documentary evidences, merong mga tinatawag na circumstantial evidences. Kung ang gusto mo ay documentary evidences, ang babasahin ko sa iyo, Biblia at saka ang istorya. Kung gusto mo naman yung tinatawag na circumstantial evidences, papakita ko sa yung actually kung alin ang totoo. So malinaw, mga kapatid, na sinabi niya na anong gusto mo, kapatid. Tinatawag ba nga, kasi may dalawa daw na klase na evidence, mga kapatid. Ito po ay ang sinabi niya na documental at saka circumstantial, mga kapatid. At kung documental daw, yun din po ay ang Biblia, at ang circumstantial ay yun po ang mga history daw. So tinatanong yung nagtanong kung ano ba ang gusto niya. Ang trabaho nito ni Eliseo Soriano na sana hindi siya magtanong sa nagtanong. Kasi bakit po? Kasi nagtanong nga eh. Aba, napakalinaw niya. Nagtanong, kaya nga nagtanong eh. Mga kapatid, hindi siya na naman na nagtanong. Imbis na siya ang tumatanggap sa kasagutan o tumatanggap ng tanong. Mga kapatid, siya ang sasagot, hindi siya ang magtanong. So yun po. So ating isang pakinggan na naman. Pareho lang, kapatid. Sige. Magaling yung tanong mo, kapatid. Salamat sa pagdalo mo, ano? Kung gagamitan kita ng documentary evidences, ang pinakaunang evidence na pwedeng kunin, Biblia. Sapagkat yung salitang iglesia sa Biblia nang galing yon. Walang ibang pinanggalingan ng aklat sa buong mundo.
So sinabi ng nagtanong na pareho lang po. So sinabi naman ni Eliseo Soriano, magaling. Oh, yun po. So sinabi niya na kung documental daw ay yun po ang Biblia. So napakalinaw, documental yung sinabi niya na yun po ang Biblia daw at ang Iglesia ay nagaling po sa Grego. Totoo po, galing sa Grego, Iglesia o kauhal sa Hebreo. At narito kahit na hindi niya kinukot yung Grego, narito po ang ating Grego na Biblia, mga kapatid. Narito po ang ating Grego na Biblia na ating ipapakita sa inyo, mga kapatid. At napakalinaw na kahit hindi niya kinukot ay nandito po sa Acts 91 sa Grego na ito, mga kapatid, na Biblia. Meron po tayo niyan. So hindi niya pinakita ang Grego na Biblia. Ito po ang Grego na Biblia, mga kapatid. At nandito po sa Acts 9:31 ang Grego, mga kapatid, na sinabi niya na himinon Ecclesia Catholistis kay Judaias kay Samarias irinin ikinin oy kumodomini. So yun po, Ecclesia. So sinabi niya na Ecclesia. So nandito po sa Acts 9:31, narito po sa Grego translation na the original language na the New Testament was written in Greek, mga kapatid. So ito po ay translate sa in English to Greek, mga kapatid, Greek to English, mga kapatid, na Biblia. So yun po, narito kahit na hindi niya kinukot, ngunit ating kinukot, mga kapatid, kasi sabi niya Ecclesia daw. So tama po, at atin siyang patuloyin sa kaniyang kasinungalingan, mga kapatid. Ngunit mayroon siyang mga argumento nito o tuligsa patungkol dito, mga kapatid, na atin siyang sundan. Na ang kahulugan, grupo ng sumasampalataya, samahan ng sumasampalataya. Sa Hebreo, kauhal, at sa Grego naman ay Ecclesia. At yung Ecclesia o kauhal doon sa panahon ng matandang tipan, yan ang Iglesia na siyang pinangasiwaan ni Kristo at mga apostol. Alin ba yan? Yan ba ang Katoliko? Hindi po. So napakalinaw na sinabi niya yung Iglesia daw na totoo, yung pinangisawaan ni Kristo at ng mga apostoles, mga kapatid. At sinabi niya, ito ba ay Katoliko? Sabi pa na, So nang siya, no? Mga kapatid, napakalinaw. So ipinalabas niya na hindi ang Katoliko ang totoo, mga kapatid. So atin siyang patuloyin, pagpatuloy natin siya sa kanyang Katoliko yan. Alam mo kung bakit? Ang Katoliko nagkaroon ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana nito lang 1870. Mas matanda pa nga ang pangalang Pilipinas kaysa sa pangalang Katoliko Kasi nagkaroon tayo ng pangalang Islas Pilipinas, ang ating bansa, noong 1543. Samantalang ang Katoliko nagkaroon ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870. Basahin natin ang kasaysayan. Ito'y libro ng Katoliko. Kung tawagin ito Apostles' Creed. Discourses on the Apostles' Creed. Ito ay may imprimatur at ito ay isinulat ng paring Katoliko na si... So ginamit niya, mga kapatid, na pag igiit niya na hindi talaga ang simbahang Katoliko ang itinayo ni Jesucristo, ang tunay na itinayo ni Jesucristo ay hindi ang simbahang Katoliko. Kasi yung argumento niya na bali ay sinabi niya na nagkaroon daw ng pangalan, official name, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay 1870. So yun po, at gagamitin niya ngayon ang libro ng sinulat na pari na si Clemens, mga kapatid, na tinatawag natin na Apostles' Creed, Discourses of the Apostles' Creed, mga kapatid, page 191 yata yung gagamitin niya, mga kapatid. At atin siya pakinggan kung bakit bali at napakataliwas, napakasinungaling, mga kapatid, na pangangaral o pamahagi niya, mga kapatid. Kasi tuligsa ng sa simbahang Katoliko, ngunit hindi niya alam ang kanyang sinasalita, mga kapatid, at na marami naman ang nauto, mga kapatid. Atin siyang patuloyin sa kanyang bali. At ito'y nakasulat sa pahina 191. Ito ang sinasabi ko sa yung documentary evidence. Tandaan niyo, mga kapatid, na sinabi niya kanina na ang documentary evidence ay yun po ang Biblia. Ngunit ngayon, gumagamit siya ng
libro sa pari mga kapatid o aklat sa pari, na sulat ng pari mga kapatid, na napakalinaw na sabi daw niya na ito yung sinasabi ko na tinatawag na documental evidence. Akala ko ba Biblia ang documental evidence? Bakit gumamit siya ng libro ng pari at tinatawag na documental evidence? So, ibig sabihin, totoo pala yun mga kapatid. At napakalinaw na gagamitin niya ito at atin siyang pakinggan mga kapatid sa kanyang argumento na balik mga kapatid at kasinungalingan mga brothers and sisters, na iginiit niya na hindi ang simbahang Katoliko ang tunay na itinayo ni Jesucristo. Bakit po? Kasi pinalanganan na ng ito noong 1870 mga kapatid sa mga obispo, at ito po yung gagamitin niya mga kapatid. Basahin natin kapatid na Daniel yung last paragraph ng page 191. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Yan. Nagkaroon pala ng pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870. Pinagtibay sa Konsilyo ng Vatikano noong So napakalinaw, ginamit niya na sinabi dyan sa libro ng pari mga kapatid, Discourses of the Apostles, page 191 na the last paragraph, na ang mga obispo, the bishop condemns or decided unanimously, no? Officially name the Roman Catholic Apostolic Church. So nag-decide po sila na ito po ay pangalalanan na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. And napakalinaw po na sinabi na niya na hindi ito ang totoo na iglesia. Bakit po? Kasi sa Vatikano pinagtibay na sinabi sa aklat na 1870 lamang na pinangalanan, officially name unanimously sa mga obispo mga kapatid, na One Holy Catholic Apostolic Roman Church. So ito po ba ay mababase natin sa pangalan mga kapatid? Alam ninyo, napakalinaw po ng kasinungalingan ni Eliseo Soriano. Bakit po? Kasi nakabasa lang siya nito mga kapatid sa libro sa aklat nito sa pari mga kapatid, kasi mahilig to gumagamit ng aklat na pari. Hindi lang si Eliseo Soriano, pati na rin ang mga Iglesia ni Cristo at iba pa na gumagamit ito upang iginiit nila na hindi talaga ang tunay na iglesia ang Katoliko na itinayo ni Jesucristo. Ngunit sa wala pa ang 1870, sa hindi pa dinidecidan mga kapatid unanimously sa mga bishops doon sa Vatikano ang One Holy Catholic Apostolic Church, ay nandyan na po ang Iglesia Katolika. Napakalinaw niyan, hindi pa pinangalanan. Sinabi dyan, invented, no? Unanimously officially named, no? Declared, mga kapatid, o invented. Sila lamang ang nagpangalan mga kapatid. Bakit pinananganan nito? Unang-unang rason para ma-discover ang totoo na iglesia, kung sino man ang magsuri nito o kung sino man ang mahanap sa tunay na iglesia na itinayo ni Jesucristo, ay madali lang matukoy mga kapatid dahil sa marka na ito, One Holy Catholic Apostolic Roman Church. At ang pangalawa, dahil alam ng mga obispo na marami na ngayon o noon paman ay marami ng mga nag-aangkin na sila ang totoong iglesia, kaya dinidecidean ng mga obispo, officially named unanimously sa mga bishops, na tatawagin na One Holy Catholic Apostolic Roman Church to give the description of the Church of Christ na itinayo ni Jesucristo. Napakalinaw niyan, hindi itinuloy mga kapatid. So upang pagpabigat din na ito talaga ang itinayo ni Jesucristo, ang Iglesia Katolika. Ngunit sa hindi pa pinangalanan, hindi pa nila dinidecidean ng mga obispo doon sa Vatikano, nandyan na po ang Iglesia Katolika 83 AD mga kapatid. Wala pa na tao si Eliseo Soriano, napakabutol kay Eliseo Soriano, ngunit ang Iglesia Katolika ay nandyan na mga kapatid na itinayo ni Jesucristo. Mateo 16:18, Esotelio Peter above this rock I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail on it. So kahit na ang kamatayan ay hindi makapanaig sa kanya, at ikaw ay si Pedro, itatayo ko ang aking iglesia, hindi marami, kundi iglesia iisa lamang mga kapatid. Kaya
na kamali si Eliseo Soriano. Katulad po ng ibinabase niya na ang Pilipinas daw, una pa daw ang Pilipinas na pinangalanan mga kapatid kaysa Iglesia Katolika. Mali po mga kapatid, una nga pinangalanan. Pero sa wala pa pinangalanan ang Pilipinas, nandyan na yan ang Pilipinas, ngunit hindi pa pinangalanan. Ibig bang sabihin na kung doon din itinayo ang Pilipinas sa pagpangalan din? Hindi po. So mali mga kapatid, nabali na argumento. Bakit po? Kahit na sa Biblia, sa Genesis 2:20 mga kapatid, ay napakalinaw na sinabi diyan na pinangalanan ng tao ang lahat ng mga hayop, lahat ng ibong impapawid, mga kapatid, lahat ng bagay ay pinangalanan ng tao. Ngunit sa wala pa ang tao, nandyan na ang ibon na ginawa ng Diyos, nandyan na ang mga isda ginawa ng Diyos o mga hayop, hindi pa pinangalanan. So ibig sabihin na sa pagpangalan ng tao sa mga hayop o sa mga ibon, doon din nag-exist o nag-ano ang mga inilikha ni Yahweh ang mga ibon o ang mga hayop. Mali po ang argumento ni Eliseo Soriano. So napakaliнаw na nakabasa lang siya sa libro sa Kaparian, hindi niya naintindihan mga kapatid. Kasi basa lang ito sa aklat ng mga kaparian, ngunit hindi naintindihan ni Eliseo Soriano. Mali ang pagkaintindi mga kapatid. Kaya nandyan na Iglesia Katolika noon pa man sa panahon ni Jesucristo, 33 AD, at yun po ang pinangakuan ni Jesucristo sa Juan 14:16 na magpadala siya ng ibang manlalaban o ibang tagapagtanggol ng Espiritu sa katotohanan, ang Baraklito, na ating mababasa diyan sa Gawa 2:1-5. Sa panahon sa Pentecostes, pinadalhan ang Iglesia Katolika ng Espiritu Santo mga kapatid. So napakalinaw po na ating mababasa. Bakit hindi kinukuot ni Eliseo Soriano ang mga encyclopedia o ang mga Britannica, ang mga world history? Bakit po? Kasi mabubuko siya, mapipilitan siya mga kapatid, kasi ang nagtatag talaga, ang nagtayo ng Iglesia Katolika, walang iba kundi si Jesucristo. So bali ang kanyang argumento mga kapatid. Napakalinaw niyan. Sa atin siyang patuloyin sa kanyang nasupalpal na naman si Eliseo Soriano. No? Gloria's Encyclopedia Volume 5 page 106, sinabi diyan, bakit hindi siya gagamit nito? Natatakot si Eliseo Soriano? Namatay na ito mga kapatid. Yung mga membro niya, bakit kayo hindi gumagamit nito? Mga kapatid, no? Gloria's Encyclopedia Volume 5 page 106, sinabi ni Eliseo Soriano na dokumento daw o circumstantial, yung mga history, huwag mong gawin history, kundi history, mga kapatid. Anong sinabi? Diyan, sa Glorious Encyclopedia, Volume 5, page 106, na sinabi diyan, the Catholic Church has divine society founded by Jesus Christ, endowed with the outpouring of Holy Spirit on the day of Pentecost. This name denotes the body of the faithful, in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic Church. Napakalinaw niyan, Bading Eliseo Soriano, aning yung mga membro niya. So bali mga kapatid, o sinungaling si Eliseo Soriano. Kaya napakalinaw na nandyan sa history mga kapatid. Yung ginamit niya, history mga kapatid. Ang referensya ay ginawa niyang diferensya mga kapatid. So yun po ang sabi ni Brother Wendell mga kapatid. Ang referensya ginawang diferensya. So yun po ang history. Sabi ni Father Darwin Gitcano na ang history ay ginawang history. So sa kanya ng history, hindi na history. So napakalinaw mga kapatid. So yon po ating patuloyin. At sa International Encyclopedia Volume 15 page 520 na napakalinaw din na sinabi diyan na there are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable with the twofold nature of its founder, Jesus Christ. So si Kristo talaga ang nagpagtayo. Ano yung ginamit niya? Binasa niya mga kapatid ang libro ng pari, mga kapatid, na sulat na sinabi diyan na the bishop condemns and rejected the Catholic Church and they decide the unanimously officially name one Holy Catholic Apostolic Roman Church. So yun po ba ang pagpangalan? Ay yun po ba ang pagtatag din? Hindi, mali. Ang pagpangalan ay iba at ang pagtatag ni Jesucristo ay iba din. Napakalayo ng bituka ni Brother Eliseo Soriano na iliyang na anhing na, patay na mga kapatid. So napakalinaw po. Atin siyang patuloyin mga kapatid sa kanyang kasinungalingan. Bispong nagkakatipon-tipon doon noong 1870. Alam mo ba kung
O doon lang roon ng pangalan, Iglesia Katolika Apostolika Romana 1870. Hindi niya sinira, mga kapatid, kundi pinatibay pa niya na pinatunayan talaga niya na inopisyal ang pagpangalan sa Iglesia Katolika Apostolika Roman Church upang ito ay madaling matukoy sa mga magsusuri nito kung ano ang tunay na iglesia na may marka talaga, mga kapatid. So yun po, hindi niya giniba, kundi mas pinatibay pa niya ang ating iglesia na itinayo ni Kristo na walang ibang simbahang Katoliko. May nababasa ba dyan sa binasa niya, mga kapatid, na hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Wala pong mababasa. At pangalawang tanong, kung hindi si Kristo ang nagtatag ng Iglesia Katolika, sinong tao at saan itinayo at kailan, mga kapatid? So yun, so palpal, mga kapatid, si Eliseo Soriano. So malinaw, mga kapatid, at atin niya patuloyin sa kanyang kasinungalingan, mga kapatid. Magkaroon ng opisyal na pangalan. Kaya yung pangalan na yan, hindi galing kay Kristo yan. 1870 yan eh. Ibig sabihin, 1800 taon na. Sabi niya, hindi daw galing kay Kristo kasi yung pangalan wala daw sa Biblia. Mali, mga kapatid. Bakit po? Yung One Holy Catholic Apostolic Roman Church ay biblical. Ano ba to si Eliseo Soriano? No? Wala daw sa Biblia. Hindi daw kay Kristo. Tingnan natin kung hindi ba kay Kristo, mga kapatid. Ayon sa San Juan 17:11 na sinabi diyan na Amang banal, ingatan niyo sila sa pamamagitan ng inyong kapangyarihang pangalan, ang pangalan na binigay mo sa akin, upang kung paanong ikaw at ako ay iisa lamang, gayon din naman sila ay maging isa. Napakalinaw niyan, Bengon. Mga kapatid, maging isa. So isa lamang ang itinayo ni Kristo at maging isa. At sa Episo 4:5, napakalinaw po. Mas malinaw pa sa tanghaling tapat. Anong sinabi? May isa lamang na Panginoon, may isa lamang na katawan, may isa lamang na bautismo, may isa lamang na Diyos, may isa lamang na pananampalataya. Walang iba na pananampalataya na itinayo si Kristo o katawan. Hindi maraming katawan ang sinabi, mga kapatid. At ayon po sa Episo 5:23, napakalinaw na ang katawan ay isa lamang at si Kristo ang ulo sa kanyang katawan na kanyang iglesia. Napakalinaw niyan. Ang tagapagligtas ay si Hesus Kristo. So mali, mga kapatid, na wala daw sa Biblia. Ngayon, ang huli, nandyan ba sa Biblia? Meron po, mali na naman si Eliseo Soriano. Kasi sabi niya, wala daw sa Biblia. Mali, mga kapatid, hindi nabasa niya ang unang Korinto 14:23. 1 Corinthians 14, chapter 14, verse 33. Anong sabi sa English, mga kapatid? For God is not the authority, not the author of confusion, but the God of peace. No? The God of peace, mga kapatid. As in all the churches of the saints. Napakalinaw, mga kapatid. Ano ba yun sa Tagalog? Ang Diyos ay hindi Diyos sa kaguluhan, kundi Diyos sa kapayapaan. Katulad ng lahat sa mga iglesia ng mga banal. Napakalinaw niyo, nandyan sa Biblia. Mali na naman, Eliseo Soriano. So ano pa paniwala na nauto ang kanyang mga tao, mga kapatid. So One Holy Catholic, ang Katolik, mayroon ba sa Biblia? Mayroon po, sa kinukot na natin sa Griego Biblia, na pinakita ko sa inyo kanina. Nasa Acts 9:31, Heimen on Ecclesia Catholistis kay Judea Serinin ikininoy kumodomine. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Na ang iglesia sa buong Judea, sa Galilea at sa Samaria ay lumago, mga kapatid. Acts 9:31, mabasa litra po litra. Ecclesia Catholis. Isabi niya, wala sa Biblia. Mali na naman, mga kapatid. Napakasupalpal ni Eliseo Soriano. No? Yung mga membro niya. Yung mga membro niya, magbising na kayo. Mayroong magbabasa sa Biblia, litra po litra. Mga kapatid, Maya, patunayan pa natin na mayroong magbabasa talaga litra po litra. Kasi sabi niya, litra po litra. Litra po litra, Ecclesia Catholis na. Nandiyan ang Iglesia Katolika, hindi pa pinangalanan noong 1870. Eliseo Soriano. So yung Pilipinas, yung in-example mo, inihalimbawa mo, ang Pilipinas ay pinangalanan ayon sa history, mga kapatid, na 1543, mga kapatid. So
sa wala pa pinangalanan ang Pilipinas, wala ba ang Pilipinas? Nandiyan na ang Pilipinas, pero hindi palang pinangalanan. Yun, napakalinaw yun. Brother Eli Sosiano, ano bang nakain itong Eli Sosiano? Sa kanyang mga membro, no? Si Brad Josel, ano pa? Si Sister Los, yung mga membro niya. So, napakamali, mga kapatid. Kaya nasupalpal na naman si Eli Sosiano, mga kapatid na namatay na. So, saan kaya siya dinala ng Panginoon ngayon, mga kapatid? Wala na kasi itong purgatorio, delikado, mga kapatid. So, yun po, patuloy tayo sa kanyang kasinungalingan. 800 years na nakapanik si Kristo sa langit at namatay ang mga apostol bago lumitaw yung pangalan ng iglesia mo. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Noon lang lumitaw yan 1870. Mas nauna pa nga yung pangalan ng ating bansa Las Islas Filipinas. Alam mo ba kaya ang Pilipinas nagkaroon ng pangalang Islas Filipinas as early as 1543? Ayon sa kasaysayan. 1543. Ang Iglesia Katolika nagkaroon ng opisyal na pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana noong 1870 lang. Nauna pa na ang Binalik na naman niya, mga kapatid, na 1870 lang na officially name. Yun ba ang tanong natin? Yun ba ang pagkatatag ng Iglesia Katolika? O yun lang ang pag-officially name? Hindi, yun po ang pag-officially name ng mga obispo doon sa Vaticano. Pinagtibay nila, One Holy Catholic Roman Church, mga kapatid. Kasi sinabi na natin kanina upang madali itong matukoy sa mga magsusuri nito na may marka ang simbahang katoliko na itinayo ni Jesucristo. Kaya napakalinaw, pero hindi pa pinangalanan ito, mga kapatid, officially name. Nandyan na yan, 33 AD, 100 years. Ano pa? So napakatagal na, mga kapatid, no? 2,000 years ago na, samantala ang Eli Sosiano, napakalayo ng duktong, mga kapatid. Ngayon, huli, walang nasanto sa kanila. Si Eli Sosiano, nasanto ba? Wala, mga kapatid. Kaya hindi banal. So napakalinaw yun. Kaya nga, One Holy Catholic Apostolic Church, yung Apostolic, Episodo 20, anong sinabi dyan? Na tulad ng isang gusali, itinayo kayo sa pundasyong inilagay ng mga apostoles at ng mga propeta, at ang batong patukuranan o ang batong panalukan, mga kapatid, ay si Jesucristo, si Kristo Jesus. Kalinaw niyan, galing sa mga apostoles hanggang ngayon, papatras mo hanggang ngayon, galing sa mga apostoles, walang patid na putol. Ngunit kay Eli Sosiano, napakaputol at palipat-lipat pa ng iba't ibang relihiyon. Itong si Brother Eli Sosiano, galing kay Perez at galing sa Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Yun po ba ang totoo? Hindi, mga kapatid. MCGI, no? Hindi NCGI, mga kapatid. Kasi sabi sa unang Timoteo 3:15 na Iglesia ng Diyos daw ang suhay at ang katotohanan, haligi, mga kapatid, at sa liga ng katotohanan. Ang ibig sabihin daw niyon ay kanila daw yun. Hindi po, napakalayo sa bituka. Kasi yun po ay tumutukoy sa bahay ng Panginoon. At ano ang bahay ng Panginoon? Tatawagin na dalanginan sa lahat ng bansa. Ayon sa Marcos 11:17, mga kapatid, napakalinaw. All embracing Catholic. So napakalinaw yun. So yun po, nasupalpal. At bakit po umana? Dahil po, doon po sa Jerusalem ay walang naniniwala kay Jesucristo. San Juan 1:11. At sabi sa Gawa 23:11 na sinabi niya kay Pablo, huwag kang matakot, Pablo. Tulad ng nagsaksi o nagpatotoo ka dito sa Jerusalem, magpatotoo ka rin doon sa Roma. Roma 1:7 hanggang 8. Ang inyong nagpasalamat ako, sabi ni San Pablo, na ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong mundo, mga kapatid. Napakalinaw yun. Pagkatapos, mga kapatid, ay si San Pablo ay nakarating din doon sa Espanya, Roma 15:24-28, at galing po sa Espanya ay na lumago ang simbahang Katoliko at dinala dito sa Pilipinas. So yun, may karugtong yung kanta ni Max Urban in